Hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 hanggang June 8. So nasa loob na po tayo ng unang linggo ng June. Kaya Virgo, sa ating reading, talasan mo ang iyong intuition ha. Kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos yun. Kaya relax ka lang, sit back, and enjoy the reading for today. Virgo, thank you again for all of your donations ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa James Tarot PH. Every time po na may reading tayo for my kapwa Virgos, ang birthday ko po ay September 18. Kailan po ang inyong birthdays? Comment down below kung ano pong klaseng Virgo kayo. And saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng James Tarot PH today. Okay Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to June 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Swords. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Ooh, changes. In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Wands. Very good, very good. In the area of your near future, wow, may Ace of Cups ka, happiness, something new, may darating sa iyong bago na ikakagulat mo, kakatuwa mo, iiyak ka sa tuwa. Pag-usapan natin yan in detail later. In the area of your challenge this week, you have the Fool card. In the area of your fortune, meron ka namang wow, celebration card, harvest time, Three of Cups. Meron kang darating na biyaya this week na ikakatuwa mo. In the area of your divine advice, you have the King of Cups. And your outcome this week, Virgo, meron kang Ace of Wands. Lovely. Dalawang aces, new beginning, new opportunity. Kaya siguro may celebration ka talaga this time. So congratulations po in advance. But first, bago tayo pag-usapan in detail ang inyong comprehensive tarot reading for the week, ano kaya ang nasa bottom of your deck? First, you have the Lover's card. Mga bagay o taong pinipili mo this week. It's all about your choices, all about the things na talagang malapit sa puso mo. Ngayong linggo, sinasabi ng Spirit Guides mo, Virgo, to really choose the things o mga desisyon na talagang alam mo sa sarili mo na hindi ka napipilitan, ito'y bukal sa puso mo, at saka ito talaga yung mga bagay na choice mong pansarili at hindi lang basta nakikipag-compromise ka with other people. Now is the right time also for you to really figure out daw, sabi ng yung Spirit Guides mo, to really find the things sa para sa'yo. Hindi lang yung mga bagay na parang, okay, dahil yan ang gusto nila, gagawin ko, dahil yan ang gusto ng gantong tao, susundin ko. Parang other people kasi in the past weeks or months na parang you're just following orders or parang meron kang ginagawa para lang ma-please ang ibang tao o para maibigay sa kanila yung fulfillment nila. Parang this time around, tinatawag ka ng your Spirit Guides mo na ano naman yung fulfillment ni Virgo? Ano naman yung magbibigay sa kanya ng satisfaction, ng contentment, ganyan. So ngayon parang tinatawag ka ng Spirit Guides mo. Especially, nakita ko dito na you have dalawang beginnings, Ace of Cups and Ace of Wands. Trusting yourself in something new, Virgo. Kung dati parang hindi pa makatayo yung desisyon o yung pangarap na parang feeling mo, okay, maybe this time baka pwede na, yan. Pwede ko na sigurong unahin this time yung mga gusto ko, yung mga bagay na pinipili ko for myself, for the greater good. Kasi parang na-realize mo na kapag ito pinili ko at ginawa ko, probably in the near future naman, mapapakinabangan din naman to ng family ko, ng mga mahal ko sa buhay. Makikita din nila yung importansya at saka yung value, yung worth ng sisimulan kong mga bagay na unang-una for me pa lang, ganyan. So, parang in the long run, mag-develop din ang bagay na pinipili mo at magugustuhan din siya ng lahat ng tao sa buhay mo. And they will accept your choices, okay? Pwede itong love life din, Virgo. Pwede rin itong mga bagay na pinipili. Pwedeng career path, pwedeng gusto mong tayo ng negosyo o kaya trabaho. Any endeavor na may kinalaman sa choices mo at paninindigan, because lovers also is a commitment card, Virgo. Ano yung mga bagay na pinipili mong maging committed ka at paninindigan mo siya this week, okay? Napakaganda ng iyong bottom of the deck, a major arcana, focusing more on your life this week, na parang talagang ngayong linggong ito ay tinatawag ka na mag-commit sa isang bagay at panindigan ang mga bagay na pinipili mo, okay? So, start tayo sa iyong reading.
ilan ang your major arcana? You only have two. You have the Fool card and the Lover's card. Nakita ko dito ang kombinasyon nito, sinasabi ng spirit guides mo, sumugal ka sa mga bagay na pinipili mo. Minamahal mo, yung malapit sa puso mo, yung tawag ang damdamin. I'm hearing purpose. Parang ngayong linggong ito, June 1 to 8, tinatawag ka ng spirit guides mo to really start something na magiging legacy mo, na magiging kapaki-pakinabang sa buhay mo in the long run. Halimbawa, ngayon mo linggo susubukang itayo talaga yung negosyong pangarap na pangarap mo. Ngayong linggo mo siya try na ungkatin o payabungin o talaga mag-research ka this week, ganyan. O di kaya naman meron ka mga pangarap na this week mo i-try na buuin o parang unang hakbang, parang i-try mo siyang unang hakbang because na-realize mo ito yung purpose mo, ito yung path mo na talagang aligned and destined for you. Okay? So start tayo sa napakagandang reading at the center. Ito yung core energy mo. This week, you have the 5 of Swords. So, meron mga bagay ka na napagdaanan, Virgo, in the past. And ito yung mga bagay na talagang maraming conflict, di pagkakasundo with a lot of people, pwedeng sa trabaho ito o sa pamilya kasi parang you want to win something. Meron kang gusto mapagtugumpayan, may maabot, ganyan. May goal kang gustong ma-accomplish itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon. And sa kabila ng pag-abot ng mga yun, marami mga tao sa paligid mo na hindi ka maunawaan, hindi pabor sa'yo. Parang you just want to do anything just to win, ganyan. And nare-realize mo na parang worth it ba? Worth it ba lahat ng ginawa ko in the past hanggang ngayon? Parang ito yung time of reflection eh. Time of really thinking long, hard enough and parang ine-evaluate mo yung pinagdaanan mo ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, yung mga naging process, yung mga development, and also yung parang improvement mo sa endeavor na ginagawa mo this time around. And you're thinking, yes, worth it ito. Hindi ako papasok sa isang bagay o sa isang sitwasyon na nakikita ko na parang walang pag-andar o walang development o hindi ako nakikinabang o hindi ako nakakita ng, teka, maganda ba sa akin to? Papabor ba sa akin to? O nagkasayang ako ng oras? Ngayon, ine-evaluate mong mabuti, Virgo, kung lahat ba ng ginagawa ko ngayon ay worth it pa ba o worthy pa ba sa mga bagay na aligned dun sa gusto ko in the future? Halimbawa, gusto mong maging professional singer. Halimbawa lang ito. Any job naman will do. Pero halimbawa gusto mong maging professional singer. And then, lahat tinatry mo, sinasacrifice mo yung gantong bagay, sinasacrifice mo yung time with family, apply ka ng apply, kahit na minsan puyat ka na o kaya napila ka for professional mga auditions o mga callbacks, ganyan. Talagang nasa-sacrifice mo yung health mo din paminsan-minsan. And then yung iba pang responsibility sa bahay, responsibility sa family, and also minsan siguro sa inyo sa trabaho, nag-aalat ka talaga ng maraming time for auditions, ganyan. So, nakikita mo pagod na pagod ka na, ang dami mo na sinasakripisyo, pero hanggang ngayon wala pa rin siguro development, ganyan. So, ngayon, merong evaluation sa puso mo. Worth it pa ba ang mahal na mahal kong choices na ito, tong pagkanta na ito? Ito ba talaga yung para sa akin? So, this week, there will be a parang sitting down para sa Virgo and thinking, okay, ano na ba yung mga nagawa ko before? Ano na yung nadaanan ko? Ano na yung naibuhos ko para sa pangarap na ito? And you're thinking, okay, push pa ba ako? Virgo, ikaw makasagot niyan. Push ka pa ba yun sa endeavor na tinatrabaho mo? Whether, kung ano man po yan, pag-apply sa kumpanya o pagpunta sa abroad or anything, kahit yung simpleng pagkatayo ng sari-sari store. So, i-evaluate mo doon yung pinagdaanan mo. May improvement ba? May nakikita ka bang liwanag sa dulo ng goal mo na ito na, okay, I'm gonna win this no matter what. Yan ang nababasa ko dito. Kahit anong mangyari, magkaroon man ako ng mga tao sa paligid ko na hindi naniniwala sa akin o ako lang mag-isa ang naniniwala sa goal ko, I will do my best and I will fight for this because no matter what ano mangyari, sisiguraduhin kong ako ang mananalo dito. Ako ang makukuha, ako ang katagumpay sa bagay na ito. So, I'm seeing you talaga pushing your best. Especially after you evaluate. Kasi nakikita ko talaga dito tawag ang damdamin eh. Ito talaga yung choices mo eh. Ito yung talagang mitihiin mo from the very beginning pa eh. Noon pa eh, nakita ko yan. So the 5 of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes. Dalawang beses lumabas ng Ace of Cups mo dito. It's all about your emotions this week, Virgo. Ano ba yung para sa akin? Ano yung magpapasaya sa akin?
ano yung magpapaligaya sa akin bilang tao. Na kahit anumang pagdaanan kong hirap, anumang pagdaanan kong conflicts o gusot with other people, naniniwala pa rin ako sa pininindigan kong paniniwala o resulta o pangarap. Kasi naniniwala ka sa magandang promise ito eh. Because this will give you the parang purpose talaga sa buhay eh. Kaya kahit anumang mangyari, ilalaban mo siya kasi puso mo ang nakasalalay dito. Yung parang dito ako masaya, dito ako maligaya, ito yung mag-fulfill sa akin. So, bakit ako hihinto? Bakit ako mag-give in? Kasi lang sabi ng ibang tao. Halimbawa, like I've said kanina, gusto mo magtayo ng sari-sari store. And then, kaya mo naman, pero yung ibang tao sa paligid mo ayaw. Kasi nga, marami na halimbawang sari-sari store sa subdivision ninyo. O kaya sa kabilang kanto meron na. So, parang ikaw lang din yung naniniwala halimbawa sa goal mo na yan. Pero nilalaban mo kasi feeling mo ito talaga yung para sa iyo eh. Ito yung talagang tawag ng damdamin mo na gagawin mo this time. So continue fighting for what you think is right. I'm seeing you enjoying the success because the Five of Swords is winning. Winning at all cost. Sabihin kahit makasagasa ka ng ibang tao o nagkaroon ka ng kaalitan dyan, pero ang importante sa iyo, mapanalunan mo yung bagay na nilalaban mo. Because alam mo, sa puso mo, kung gaano siya kahalaga. At para masasabi mo sa sarili mo na okay, worth it ang lahat ng ito. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Nakita ko dito na kaya mo gustong ilaban ang lahat, ilaan ang lahat para sa bagay na gusto mo, para sa pinapangarap mo because gusto mo makawala dito sa Five of Pentacles era o element ng buhay mo this time. Ilang beses ka nang nahihirapan for sure, wala kang ipon, walang pera, walang pambayad ng bills, pambayad sa utang. Marami ka nang naririnig ko, marami kang hinuhulugan o nag-iipon ka kasi ngayon eh. And you're thinking, paano ko ito makukuha kung hindi ko ilalaban yung aking pangarap, yung aking goal. Kailangan ko itong maabot at hindi ako pwedeng huminto dito because ang dami kong kailangang struggles na malagpasan. With the 5-5 presence here, Virgo, nakikita ko dito change. May changes sa buhay mo this time. I'm seeing na if you're gonna really focus on which you love, mga bagay na talagang pinipili mo kasi importante siya sa'yo. Kahit anong mangyari, ano man ang ikaw man mag-isa. Nakita ko yun parang ikaw man mag-isa ang kumikilos at walang kahit sino man sa paligid mo ang tumutulong sa'yo, especially here sa prominence ng Five of Pentacles. Si Five of Pentacles kasi siya yung uri ng tao na mag-isa lang siya, kahit na inaasahan niya na sana may tumulong sa akin pero walang tumutulong sa kanya, kinakaya niya mag-isa. Tignan mo siya, lakad pa rin siya ng lakad sa snow, kahit silang dalawa lang, humingi sila ng tulong pero parang walang taong nandyan for them at nilalabanan nila yung struggle at ganun ka this time. Pilit mo nilalabanan kahit ang dami mga forces, outside forces, mga chismis, mga taong pilit kang binabagsak o ginagawang ka ng kwento para hilahin ka pababa o kaya mga tao na minamaliit ka, nilalabanan mo, sinusubukan mong umabante. Kasi alam mo kung gaano kahalaga yung mga bagay na pinagtatrabahuhan mo ngayon para makawala ka dito. And I'm seeing you gradually going out of this Five of Pentacles. Tingnan mo naman ang cards mo. Meron kang bagong simula, meron kang celebration, and then new job, new life. Okay? So, makakawala ka na dito, Virgo, sa Five of Pentacles energy mo na struggle, walang pera, kapos, walang tumutulong. I'm seeing someone din na parang may sakit ngayon, parang nanghihina ang katawan. Huwag ka mag-alala, Virgo, because parating na. Parating na yung pag-angat mo from this struggle. Okay, palakpakan tayo for all of Virgos dyan na nag-struggle ngayon. Gagaan na ang lahat and everything about your choices now ay magiging clear na para sa'yo. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes. Ngayon nakita ko yung sobrang tiyaga mo para makawala ka dito. Lahat ginagawa mo talaga, especially with the Temperance here. Be in the know that Archangel Michael is here, Virgo, protecting you, guiding you sa hirap mo na ito. Nakita ko na napapanood niya, nakikita niyo kung gaano ka naghihirap para balansehin ang lahat sa buhay mo, para panatilihin yung kapayapaan niyo. Parang I'm hearing kinakalma mo sarili mo, sinasabihan mo sarili mo na okay lang yan, kaya ko to, gagawin ko to, kahit mahirap, susundin ko pa din, tsatsagain ko, be very, very careful, hindi ko mamadaliin. Naiintindihan mo yung proseso, Virgo. Naiintindihan mo yung proseso na kailangan ko tong daanan, kailangan ko tong gawin, kailangan ko tong punuan, para lang malagpasan ko siya because there's no other shortcut para lagpasan ito. And nakita ko talaga na you are pushing yourself in getting this. And malapit mo na siyang makuha because Temperance also is a card of manifestation. So, basta gawin mo lang, buhisiin mo lang, sipagan mo palalo para makuha mo itong bagay na ito. Okay, Virgo? Because talagang lalabas ka na from this process. Malapit ka na makarating sa dulo nito. In the area of what you needed daw, kailangan mo, Virgo, sabi sa iyo ng Spirit Guides mo, you have a Two of Pentacles. Try to balance your life this time, this week, from June 1 to 8. Kasi ramdam ko yung pagod from you, especially the
presence din dito ng Nine of Wands. Talagang pagod ka na Virgo in working, in finding solutions sa mga problema mo. I'm seeing someone na parang dalawa na ang trabaho. May main job and then may sideline. For some, I don't know, pero parang nakita ko lakad ng lakad. I don't know why. Nakita ko someone na lakad ng lakad. Probably for papeles or for documents for a certain job. Pabalik-balik ka na sa office na yan. Nagadala ka ng requirement. And then babalik ka ulit kasi may additional requirement. Tapos meron na naman. I'm seeing someone training all over again. Doing things all over again. Nakita ko yung sobrang pagod at sobrang effort for something na parang paulit-ulit mong ginagawa. That's what I'm hearing. Ramdam ko yung energy of doing something all over again. So, sinasabi ng spirit guides mo this time, Virgo, is to keep your balance. Magkaroon ka rin daw ng tamang pahinga, tamang tulog. I know, mahirap magkaroon ng pahinga, especially kung tinatawag tayo ng mga responsibilities natin, especially in our commitments. Because the Lover's card, talagang committed tayo this week to do things na para sa pangarap natin, para sa future natin, para sa mga responsibilities natin sa family and sa buhay. So ngayon, hanapan mo daw talaga. I'm hearing kailangan daw maging mas systematic ka this week, Virgo, to find ways on how you can sleep better, on how can you manage your schedule. Baka mamaya galaan ka na ng mas mahabang oras sa trabaho, baka pwede pang paikliin niya ng konti para makauwi ka ng maaga, para makatulog ka na mas mahaba. And also parang kailangan daw talaga buhisiin mo yung total schedule mo and habits mo. Yung system mo buong maghapon, buong araw, para magkaroon ka ng balancing buhay. Meaning, may oras ka sa trabaho, may oras ka sa pamilya, may oras ka sa sarili mo, may oras ka rin para lumabas at mag-have fun, di ba? So, kailangan balanse ang buhay para mapanatili natin yung balanse din ng isip. Kasi minsan pag sobra-sobrang trabaho, maapektuhan ang iyong kalusugan. Pag sobra-sobra naman ng hayahay at pansarili, baka mapabayaan mo naman ang trabaho. So, kailangan talaga balanse. Balance ang kailangan mo daw isipin this week, Virgo. The Two of Pentacles being clarified by the Two of Wands. Yes, 2, you are aligned. Meron ka ng 5 changes. May kailangan talagang i-change sa mga routines mo and also sa paniniwala mo this time na yes, you can win this, you can have this, and everything will change for the better. With 2 naman, you're aligned, Virgo. Naka-align ka sa gustong ipagawa sa iyo ng spirit guides mo. Kung ano yung gusto niyang ipagawa sa iyo na karapat-dapat at saka destined mong gawin, yun ang ginagawa mo sa lupa. Kaya don't worry na this time around because lahat naman ng ginagawa mo ngayon ay nakatadhana. Okay, Virgo? Dadaanan mo talaga ito and nilalagpas ka na for a better and lighter feeling or life in the near future. Nakita ko dito na with the Two of Pentacles and Two of Wands, sinasabi dito na yung sa balanse ng buhay na hinahanap mo ngayon, yung mga choices mo, nakita ko dito na sabi ng spirit guides, kumawala ka daw sa nakasanayan mong routine, Virgo. Kasi baka yung nakasanayan mong routine, yan ang nagpapabagal sa'yo o nagpapahina o nagpapababa ng performance mo. Maybe nga siguro sobra-sobra ang trabaho, pagdating sa bahay, inuuwi mo pa yung trabaho. Kaya ngayon wala ka ng work and life balance. Ngayon, kung mawala ka daw sa dati mong nakasanayan na routine, baguhin mo yun. Baka sakali kapag binago mo, magbago din yung sobrang pagod, mabago din yung parang sobrang nilalaan mo na effort, yung pagiging bugnutin din minsan. Parang pag binago mo na daw yung routine mo and you change something for the better, baka maging karoon ka na ng mas maraming oras sa pamilya at sa sarili, hindi ka na ma-burn out, hindi ka na ganoon ka overworked, and magkakaroon ka na ng maraming oras sa iba't ibang bagay, okay? Very, very profound. Magkaroon ka daw ng out-of-the-box approach sa iyong mga routine para bumalanse ang buhay this week, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Wands. Nine of Wands is telling you na parang kaya nilalaban mo kahit na maraming adversity, kahit na maraming tao sa paligid mo na parang gumugulo o nag-friction sa mga bagay na gusto mo, pero nilalaban mo pa rin because marami ka na napagdaanan, Virgo. Nadapa ka na ng ilang ulit, nag-fail ka na ng ilang ulit, and nakita mo na kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Paano ako makaka-achieve ng success kung hihinto ako? At marami ka na napatunayan sa buhay mo. Marami ka na nilaban sa buhay mo. And you are now realizing na hindi ako pwedeng mag-give up. Hindi ako pwedeng sumuko because I'm hearing marami rin tao nakaasa sa'yo. Kaya nilalaban mo to pangarap mo kahit na ang daming, alam mo yun, kumakalaban, mga toxic people, mga toxic na power dynamics, power tripping with other people, pwede sa trabaho o sa negosyo. Kaya nakita ko na nilalaban mo kahit mahirap.
Kasi parang ito na lang talaga yung pag-asa mo. That's what I'm hearing. Kaya sobrang committed mo sa trabaho na ito, sobrang committed mo sa pangarap na ito because ito yung nakikita mo pag-asa na babago sa buhay mo. I'm hearing kasi may pinapagawa kang bahay o may gusto kang billing property, meron kang tinatapos na pagkumpone sa bahay mo o sa pamilya ninyo, meron kang hinuhulugan na kailangan mabuo kaya nilalaban mo itong mga ito and you're putting your whole heart and effort para dito. So nakikita ko talaga yung struggle pero hindi susuko. Struggle kasi may pangarap. Struggle kasi may kailangang bayaran, may kailangang punuan. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Moon card. Yes, may mga pagkakataon din na parang feeling mo alone ka, no? Na you realize na ano ba yung purpose nito? Pero naniniwala ka na lang kay God. I'm seeing that. Parang nagkakaroon ka na lang ng matinding faith. Parang I heard you saying, kayo na po Lord ang bahala, tinataas ko na lahat sa inyo. Gagawin ko na lang yung kaya ko. Pero may mga points sa life mo na sobrang down na down ka. Parang isip pa, paano ba to? Paano ko ba gagawin to? Hindi ko na maintindihan. Pero may tag sa puso mo eh. May punch sa puso mo na, hindi, lalaban ako, kakayanin ko to. Para saan ako? Para sa pamilya ko. Kahit di ka ganun ka-sure, marami kang questions in your mind, Virgo, this time eh. Marami kang questions about kahinat na ng goal, yung future, paano yung anak ko, paano ako, paano na kami ngayon dahil may nagbago. I'm saying may changes talaga eh, may changes sa life mo. Ito ang mga nakaraang linggo, nakaraang buwan that really prompt you to stand up and continue fighting kasi yung pagbabago na yun na nangyari, parang mas naging committed ka, either naging committed ka sa trabaho o mas naging committed ka sa pagtaguyod sa pamilya mo kasi may nagbago sa sistema o may nagbago sa buhay mo. And yung mga pagbabago na yun nagdulot ng mga questions, mga uncertainties, mga unclear na future, ganyan. Pero ngayon mas tinatagan mo ang loob mo, nilaban mo lalo, tinapangan mo ang puso mo, and you are now unstoppable. Unstoppable Virgo, ita-title ko sa'yo dito. You are the unstoppable Virgo. So congratulations. At nakikita ko talaga na ilaban mo lang, huwag ka susuko. Continue having faith. Continue having faith in your work, in your journey kay God, sa sarili mo din, na malalagpasan mo ito. And wala namang bagay na hindi malalagpasan ng isang makajos na tao, hindi ba? So you can really walk this through and be unstoppable. Okay, Virgo? In the area of your near future, ito ang maganda. So, pagkatapos mong daanan ng mga yan, makapag-isip ka ng mga bagong paraan para baguhin yung routine mo in order for you to have a balanced life, malagpasan yung struggles, mapagtagumpayan yung mga adversity, yung mga toxic na workplace, workmates, struggles, dahil tinapangan mo at naniwala ka sa kakayanan mo kahit na unclear ang mga bagay-bagay in the near future. Because of your commitment, because of your tibay ng loob at paniniwala sa goals mo, you will get it. Makakakuha ka ng blessing from God. This is like divinely gifted para sa iyo because napatunayan mo kay universe, kay God, sa iyong spirit guides na you deserve what you want and you deserve yung winish mong gustong i-manifest na resulta. And this will make you so happy. I'm seeing marriage, I'm seeing baby, I'm seeing new job, new endeavor, bagong blessing ito. At itong bagong blessing na to in the near future will give you new life, new beginning, new start. Kaya kung magkatugma silang pareho, so may darating sa iyo bagong blessing na magagamit mo para sa bagong simula ng buhay mo. Congratulations, Virgo. Pwede rin itong bagong negosyo o kaya bagong opportunity na bibigay sa iyo ng someone, a new pera, ganyan. And you're very, very happy because Ace of Cups like full of emotions, happiness, love. Talagang punong-puno ang cup mo kaya nag-overflow. Okay? Overflowing of blessing. Nakita ko dito. Ace of Cups being clarified by the Strength card. Yes, ito yung bunga ng iyong tiyaga, pagsisikap, resilience, hindi ka sumuko, patunayan mo ngayon na deserve mo makuha yung bagay na ito. And this time around, kapag nakuha mo yung bagay na ito, okay ka na. Hindi ka na ganoon ka pugbog, hindi ka na ganoon ka stressful, ka worry, hindi ka na gumagapang, hindi na ganoon nag-struggle. You're now gently na nag-approach. Parang okay na to, relax na ako. Gentle na yung approach mo sa goal mo because napatunayan mo kaya mo na eh. At hindi ka na ganun ka takot o kaduda-duda o hindi ka na ganun para nag-aalala because everything is working fine for you, okay? In the area of your challenge this week, Virgo, you have the Fool card. Huwag ka daw matakot magsimula. Huwag ka daw matakot na sumubok o mag-try ng something new, especially kung tungkol to sa mga commitments mo. About love, about passion, about your job, about your career path moving forward. May growth kapag sumusugal ka sa isang bagay, Virgo. Ano ba yung quote before na
Malalaman mo daw na ready ka na kapag humakbang ka na. Once you take the initial action in your goal or in the pursuit of your journey, malalaman mo daw doon kapag ready ka na. Hindi ka ready kapag hindi ka umaaksyon. Yan ang confirmation, Virgo. Hindi ka ready kapag hindi ka umaaksyon. Once you take the first step forward, doon mo matatansya at mararamdaman na okay, ready na ako para gawin tong bagay na ito. So, commit, take step forward, fight for it, sumugal ka sa bagay ng gusto mo. Doon mo malalaman kung ready ka na and ituloy-tuloy mo because nandoon ang growth, ang paglago sa buhay. Okay? The full cards being clarified by the Ten of Swords. Yes, gusto mo ba makawala sa mga paghihirap mo, Virgo? Rurok na to, rurok na ng problema to, rurok na to ng pagdurusa, rurok na to ng mga bagay na talaga namang babang-baba ka, bagsak na bagsak ka with the presence of Ten of Swords. So sinasabi dito ng spirit guides mo, bagsak ka na nga eh, ilaban mo na, gawin mo na, bumangon ka na at sugalan mo na yung bagay na kahit nakakatakot man o unfamiliar sa'yo o hindi ka sure kung saan ka makakarating o ano bang patutunguhan ng goal na ito o ng step na ito, gawin mo pa rin because binibigyan ka ng kalakasan yung spirit cards mo na makawala ka na sa pagdurusang ito. Ayun na yung horizon, no? The sun is there. Kailangan mo lang humakbang patungo doon. Tingnan mo, nakatingala din sa full. Pareho sila nakaharap sa araw. Nakatingala sa langit at hinaharap yung bagong simula, bagong buhay. Okay? Dapat ganun ka din. In the area of your fortune, ito maganda. This week, there will be celebration. Like I said, meron ka makukuha, mapagkatagumpayan sa core mo na laban na kahit na sobrang hirap, marami kang pinagdaanan pero ikaw pa rin na magwawagi no matter what. And you will embrace this celebration. I'm hearing you will get news this week about a certain job na pinilahan mo, phone call from a slot ng trabaho na matagal mo, hindi mo inakalang makukuha mo pero ito ang kumpirmasyon nandito na a confirmation of a solid good outcome, pwede ring medical test na negative lahat. So congratulations, meron kang celebration dyan. Meron din naman na meron mga tests o exam na pasok ka, qualified ka, their certificates are there, the documents are completed, nandiyan na yung visa. So there will be a celebration. Bunga ito ng pinaghirapan mo. Harvest time ito for you, Virgo. Harvest time, congratulations. The Three of Cups being clarified by dalawa lumabas, kunin natin pareho. Tinawag ang damdamin ko, kunin ko na yung dalawa. The Four of Swords and the Page of Wands. Yes, wow. This celebration na mangyayari sa buhay mo this week, yung confirmation ng tawag, confirmation na nandyan na, nakuha mo na, maganda yung resulta, magiging payapa na yung puso mo. Kasi for the past weeks, months, talagang sobrang kaba mo sobrang takot mo, sobrang taranta mo na kailangan makuha ko, kailangan maabot ko, kailangan makamit ko, kailangan ma-reach ko yung goal na sinet ko for my commitments. And then ngayon, dahil nakamit mo na siya, payapa na yung puso mo, relax ka na, and then excited ka na. Wala nang takot, wala nang kaba, wala nang inhibitions, wala nang fear, and just gonna embrace the new beginning with excitement, with love, with a passion. Talagang nakita ko na gustong-gusto mo to, nakuha mo na a harvest time na yes o confirmation. And walang problema dito. Dadaanan mo to, papasukin mo to ng may full heart of excitement and love. Congratulations, Virgo. Especially, Page of Wands is also a card of good news. So talagang harvest time na good news pa and payapa ang puso mo. Makakapag pahinga ka na sa lahat ng problema in the past. Okay, congratulations. In the area of your divine advice, ito paalala sa'yo ng spirit guides mo, Virgo, this week is to keep calm. Kalmado ka lang. Huwag ka masyadong gumawa ng mga unexpected emotional actions based on sa mga nangyayaring frustrations mo. I know, like I said, dinadaanan mo ang problema, alam mo yung proseso, pero tayong mga Virgo are very, very short-tempered minsan dahil nga minsan yung mga plano natin nakaset na yan. Kaya pag merong mga tumaliwas lang dyan na konti sa mga plano natin, masyado tayong mainit ang ulo o na-frustrate, ganyan. So, make sure na panghawakan mo yung emotion mo this time around. Huwag ka basta-basta iimik o kasalita o kikilos o action o mag-react based on your emotion. Make sure na isip ang papairalin mo this time, okay? Be emotionally matured daw this week. The King of Cups being clarified by the Hierophant. Yes, ngayon talaga palakasin mo daw yung iyong mental knowledge, your wisdom, yung values mo. Kailangan yun daw ang i-front mo and every time may darating na mga struggles o may mga problems na mag-arise o mga obstacles here and there o mga tao mag-trigger sa'yo para mag-react ka, magalit ka, ganyan. So, panghawakan mo daw ang emosyon mo at lagi mo isipin na, okay,
utak, ang papaaralin ko, utak. Ano ba yung mga natutunan ko sa past ko? Kailangan ko gamitin yun para hindi ako madala sa mga sinasabi nila o madala sa mga problema. Kailangan isip ang matalas this time. And leveling up dapat daw yung knowledge mo this time around. Kailangan parang be the higher person, nakita ko, be the bigger person, especially in any problems, in any conflict. Kailangan daw ikaw yung parang matured enough and bigger person sa kwartong yun. Ganyan, okay? Ang outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, sa additional messages from a divine, ano yung mga karagdagan nilang mensahe para sa'yo na kailangan mo malaman this time? First, you have bouquet, compliments from an admirer. Ooh, tamang-tama talaga lovers. Meron daw talagang bagong lover dyan o admirer para po sa mga Virgo singles na naghihintay dyan. Or for others na may karelasyon na magkakaroon kayo ng matibay na bond with your lover. Okay? Another message, you have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. So medyo may kutob ka, nag-aalala ka about something or about someone na parang feeling mo against sa'yo o kontra sa'yo. Ngayon parang kailangan mo daw pang hawakan yung matibay na pag-iisip para wag na siyang bigang buhay pa sa iyong lohika. Make sure that you focus ka lang sa ginagawa mo at hayaan mo na sila. Huwag ka masyadong mag-worry sa ibang bagay na you cannot control. Okay, Virgo? Another message, you have mice, discord among friends or family. So meron ka kailangang ayusin tungkol sa iyong relasyon with your friends and family. May mga tao dyan na kailangan mo ng bitawan at may mga tao na kailangan mong ayusin o i-fix ang relasyon. Another message of ink pot problems to be resolved. May mga kailangan ka talagang ayusin with these friends, family members. May mga kailangan kang buhisiin this week daw. Another message, you have temporary situation. So, huwag ka daw mag-alala, temporary lang daw yung mga problema na yan, kayang-kaya mo siyang lagpasan, okay? Another message, you have staff, you will be taken care of in a difficult time. So, huwag ka daw mag-alala, meron daw tutulong sa'yo, especially here with the presence of Hierophant, someone with authority or someone na you know na kapagkakatiwalaan ay tutulungan ka this week to be your guide, okay? Another message, you have hills, obstacles to overcome. Meron ka daw mga obstacles na kailangan lagpasan this week. At kayang-kaya mo naman, temporary situation lang naman daw ito. Another message, jug, light-hearted, carefree time. O like I said here, may celebration ka daw. So yung mga problems sa dinaan natin kanina, mga temporary lang daw yun. And focus on the celebration. Especially here, may light-hearted, carefree moment ka this week. Congratulations. Another message, you have tower, solid foundation, success with effort. Wow, like I said, may success ka talaga dito with the Three of Cups, especially with a brand new beginning. Congratulations, Virgo. Another message, you have fly, a period of ill health and depression. Kaya tama na ang overthinking, Virgo. Ano na yan sa buhay mo, nakaka-apekto na. Especially here, with too much work and less for yourself. Kailangan mo to talaga ng pahinga, hindi lang para sa katawan mo, kundi para sa mental health mo, okay? Ito yung isang bagay na kailangan pag-focus on this whole week, Virgo. You have humor. I choose to focus on the lighter side of life. So ngayon, kailangan relax ka lang, masaya ka lang, learn to laugh, enjoy things with your friends, with your family. Ito mga maraming lumabas ito na parang mga depression, mga worry, mga anxiety, kailangan mo i-down yun. Kaya siguro lumabas talaga tong si King of Cups telling you na kailangan ibaba mong emosyon mo, laging isipan pairalin, learn to laugh, have fun, relax, hindi lahat ng bagay kailangan dibdibin. Okay, Virgo? So, learn to be relaxed this week. Okay? Especially in your outcome, napakaganda. You have the Ace of Wands telling you there will be a brand new start bago matapos ang linggo nito. Pwede may mag-alok sa'yo ng bagong trabaho, may mag-alok sa'yo ng sideline, o meron kumuha ng serbisyo mo for a commission-based na trabaho, o baka this time around makakabenta ka na for a client. I'm hearing that May bagong simula, something giving. May bibigay ka, may makukuha ka this time around. Patapos na yung mga nangyari before, out with the old, in with the new, bagong simula, bagong opportunities. Like I said here, kung mawala ka daw sa sarili mong nakasanayan ng mundo. Kasi pag nagawa mo kumawala doon, magiging balanse ang lahat at makakuha ka ng mga bagong opportunities. Learn to take out of your comfort zone this week, Virgo. That doon ka magsusurpresa. Magsusurpresa ka sa magandang simula ng buhay mo. Na parang, ito lang pala ang gagawin ko. Dapat pala dati ko pa ginawa. Kung hindi pala ako natakot, kung hindi ako kumulong sa sarili kong mundo, sa sarili kong comfort zone, patagal ko na pala naabot ito. And I'm thinking, and I'm hearing that anything na ilalaban mo based on your commitments, based on the things and people that you love, kaya mo maabot ang bagong simula, new opportunities, and new beginning na ito. I'm seeing new house. So, ilaban mo na, get out of your comfort zone and take that risk because growth is essential in getting this new beginning. Okay, Virgo? Clarify natin yan. Ace of Wands being clarified by the Page of Pentacles. Yes, this new beginning na kakaroon ka, pwedeng bagong trabaho, lilipat ka ng new job, new city, new opportunities, o bagong idea. Ito yung nakikita ko sa'yo na
pag-focusan mo this week. Page of Pentacles. Pagkatapos ng linggong ito, magkakaroon ka ng bagong simula na tagang aaralin mo, iingatan mo, magiging very busy ka this time around. And nakita ko na swak yung ginagawa mo, yung talent and skills mo and expertise mo sa gagawin mong ito. So make sure na talaga namang i-push mo, have that growth, embrace the new beginning, at talaga namang yayakapin mo to ng buong puso because this is a brand new start para sa'yo. Very, very busy sa'yo moving forward. Wow, Virgo, that is your June 1 to 8 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.